Yan, mag-i-invite na lang tayo para hindi tayo Yan, good morning everyone. Mag-request na lang kayo guys. Paakyatin ko na lang kayo yung mga gustong umakyat. Ayan, kasi nare-restrict tayo eh. Meron tayo kanina sa live natin, meron tayong 4 na R, no, na natanggap. Kahapon meron din tayong isa nung in-explain din natin to. At dapat i-explain ko talaga to kahapon, no. So, yan, kanina in-explain naman na natin, kaya lang yun nga, meron tayong R, 4 na R na magkakasunod. So, hindi ko alam kung bakit ganun. Diba? So, yan. Ayan. So, shoutout muna tayo guys sa mga bagong dating dito sa ating live. Yan, shoutout sa'yo, Lutski. Yan, sino ba nandito dito? Yan, Belio, tsaka Voltaire, Kapili, shoutout po sa inyong lahat. Yan, don't forget to tap the screen guys and share the live. Si Pixie and Sister, shoutout po sa inyo. Ayan, no. Sige lang, go lang. Medyo mabagal lang yung pag-angat natin kasi may R pa tayo galing kanina. Pero pag nawala na yon, medyo aangat naman na siya ng mabilis. Ayan. So, yan, welcome guys. Good morning everyone. Ayan. Nakakabalik lang uli natin sa live ngayon lang ulit. Sa susunod mag-aano na tayo, gagamit na tayo ng studio uli. Okay, nag-aayos lang, nagse-setup lang ako uli. Then re-reaction uli tayo doon sa mga current events, sa mga issues na nangyayari ngayon sa politika natin, no. Ayan. So sana wag niyo ako i-report. Ngayon na lang ako nag-live, i-report nyo pa ako. Huwag nyo na ako i-R, no? Naka-4 na R na ako kanina eh. Pag bigyan, kawawa naman tong account ko, baka mawala. Sayang naman. Nandami naghihintay ng mga post natin. So, yan. Anyway guys, no, ito yung iba, alam naman na, in-explain ko naman na kanina, para lang dun sa mga bagong dating, no, i-explain din natin uli. Ayan. So, ayan, sige, tap and share the live guys. Wag na kayong malis. Yan, dyan na kayo. Tap, share the live. Ayan. Tapos, ayan. So, balikan natin yung pangyayari. Ulitin natin sa simula, back to start tayo. Ulitin natin sa simula. Ayan. Balikan natin yung pangyayari. Nung nakaraan, nagsalita or inanunsyo doon sa programa ng 2x2 ni Katuning. Huwag niyong i-report na ni Katuning doon sa 2x2 yung sinasabi ni Katuning na meron nga daw na budget insertion yung isang senadora. Hindi na tayo magbabanggit ng pangalan, baka kasi doon tayo na may ang isang senadora, meron nga daw siyang budget insertion. Ngayon, after nung lumabas yon sa ere, sa 2x2 kay ni Katuning, okay, biglang nag-post yung senadora doon sa kanyang Facebook page. At sinabi nga niya doon sa kanyang post, ang sabi niya, wala po akong BICAM insertions, walang unprogrammed funds, yan, period. Walang BICAM insertion, walang unprogrammed funds, period. Mababasa nyo, yun, nandiyan dyan ngayon, naka-screen sa atin. Isa pa, hindi ako pumirma sa BICAM at bumoto rin ako ng no sa controversial na 2025 budget. Kasi ito yung argumento ng mga taga-suporta ng senadora. Diba? So, sabi niya, ang sinasabi kasi ng mga taga-suporta ni senadora, pinapalabas nyo lang na masama si Risa Ontiveros, tapos ang issue daw na to galing daw sa mga DDS supporters, which is iko-correct lang natin, ang nag-brought up ng issue po na ito si Katuning. Alam naman siguro nung karamihan na si Katuning hindi naman siya DDS supporters, 'di ba? Siya yung nagsabi na mayroong budget insertion etong si senadora. Ngayon, sabi niya dito, ituloy natin babala, wag maniwala sa fake news at maling impormasyon. So sinabi niya na fake news daw at mali yung impormasyon na sinasabi ni Katuning doon sa kanyang programa. Okay, sa last part, ang sabi niya dito, lahat ng iminungkahi kong amyenda sa budget ay dumaan sa tamang proseso at inaprubahan ng Senado. So, chachap-chapin natin, i-decode natin tong kanyang message doon sa kanyang blue up page. Yan. Sabi niya dito,
wala akong bycam insertions. Pero ano ba yung issue na inopen up ni Katuning? 'Di ba ang sabi niya doon sa kanyang programa is budget insertion? 'Di ba? So, ang sinasabi dito, ang ini-explain naman dito ni Senator ng isang senadora, okay? Ang sinasabi naman niya dito sa explanation niya sa kanyang post is wala daw siyang bycam insertions. Doon pa lang magkaiba na. Magkalayo na. At yung isa, mas lalong malayo to, yung sinabi niyang wala sa unprogrammed funds. Mas malayo 'yon kasi wala namang hindi naman insertion yung unprogram. So, ngayon, alamin muna natin. Ano ba yung pagkakaiba ng sinasabi ni Katuning na budget insertions sa ini-explain na sa paliwanag ng senadora na bycam insertion? When we say budget insertion, ito yung pagdaragdag ng proyekto ng budget ng proyekto o pondo doon sa budget na wala sa orihinal na panukala ng Malacanang. Kasi ang susundin talaga nila dyan is yung galing sa Malacanang. Kasi nga, ang flow kasi natin, syempre kung ano yung hangarin at gusto ng presidente, yun yung susundin, di ba? So, yun. Karaniwan, ginagawa ito ng mga mambabatas habang dinidinig pa lamang ang budget sa Kongreso at Senado. So, both lower house at upper house, meron niyang kanyang sariling version ng budget. Dinidinig nila yan doon sa kanilang houses. So, yun. Ayun yung tinatawag na budget insertion. Pwede silang mag-insert doon ng mga ng mga programa, ng mga pondo, 'di ba? Kaya nga nag-i-sponsor sila ng mga projects. 'Yun, doon nila ginagawa 'yon doon sa budget insertions. Na yun yung inopen up ni Katuning. Ngayon, ang inexplain naman ng senadora is yung bycam insertion. So, ano yung bycam insertion? Ito naman ay yung pagbabago o pagdagdag sa budget na nangyayari sa bicameral conference o committee. 'Di ba? Ano ba yung bicameral conference committee? So, dito yung huling yugto kung saan nagsisimula ang Senate at House version budget. Kumbaga, pagsasamahin yun, yung version ng House, yung version ng Senate, pagsasamahin yun at doon yun gagawin sa BICAM Conference Committee. Ayun yung tinatawag na BICAM report, diba? Pagkatapos na may tinatawag na tayong BICAM report, tapos yung BICAM insertion. So, doon nila ginagawa yan sa Bicameral Conference Committee. So, dito, madalas lumilintaw ang mga tinatawag na midnight insertions, yung mga issue na nangyayari ngayon. Kasi nangyayari ito sa closed door meeting. At ito, mga walang transparency ito. Hindi ito ini-explain sa public. Diba? Naka-closed door meeting to. Kaya magugulat ka na lang. Doon sa version, halimbawa, matandaan ninyo yung mga ayuda, yung mga akap. Diba? Siniro yan doon sa Senado 'di ba? Siniro nila Amy Marcos, Senador Amy Marcos yung akap, yung mga ayuda. Pero pagdating doon sa bicameral, 'di ba? Inopen up pa yan at parang proud pa yata yung pagkakabanggit ni Grace po, 'di ba? After ng bicameral, biglang nagkaroon na ng pondo. Biglang nagkaroon ng pondo yung akap program. 'Di ba? So, yung magkaiba yun So, ngayon, yung unprogram naman, hindi to insertions. Siyempre, hindi talaga to insertions. So, ang unprogram, ito naman yung mga pondo na magagamit lang kung may dagdag na kita ang gobyerno. Kung may sobrang kita ang gobyerno, ayan, yung ginagamit for unprogrammed funds. So, yan, balikan natin yung issue. Yung sinasabi ni Katuning, budget insertion, at ang ina-explain dito ng senadora is yung BICAM insertion. So magkaiba, magkalayo ang ini-explain ni senadora Malayong-malayo talaga. Kasi magkaiba 'yun. So ako pakiramdam ko, ewan ko lang kung alam niya o hindi, or baka ewan ko, nililito tayo sa informasyon, no? Pero kung titignan mo kasi parang mabait di ba? Parang mabait yung pagkaka-explain, pero pag iisa-isahin mo, mali pala yung sinasabi niya. 'Di ba? At sinabi pa niya dito sa last part, bakit
Bakit ba ako may restriction lagi? Wait lang ah. Ayan. May restriction tayo ulit. Ayan. Guys, yung mga kasama natin gustong umakyat, mag-request lang kayo, tapos paakyatin ko kayo, no? Para makakuha ko rin yung feedback ninyo. Ayan. So, ang sabi niya dun sa last part, lahat ng iminungkahi kong amyenda sa budget ay dumaan sa tamang proseso. So, sabi nga ni Senator Tito Sotto, ito mainit na issue to eh, 'di ba? Yung magkaiba na sinasabi ni Sen Ping doon sa interview niya sa media, na sinasabi niya lahat ng mga senador ay merong insertion. So tumatak sa isipan ng mga tao na yung insertion ay masama. In-explain ni Senate President Tito Sotto naman, yung amendments at yung insertion ay parehas lang. So ano ba yung pagkakaiba ng amendments tsaka yung insertion? So when we say amendments, ito yung pagkakaiba nila. Ang amendments po, pangkalahatang termino po yan. Okay? Pangkalahatan, kumbaga siya yung pinaka-general. Yan, pwedeng magdagdag, magbawas, o maglipat ng pondo. So, pag sinabi naman nating insertion, ito naman yung uri ng amendments. So, bahagi siya ng amendments, yung tinatawag nating insertion. So, kumbaga, under ni amendments, itong insertion. So, yung ginagawa nila is, yung sinasabi dito, ini-explain dito ni Senator Risa Hontiveros na lahat ng iminungkahi kong amyenda sa budget ay dumaan sa tamang proseso. Parang inamin niya na nag-insert na rin siya. Diba? Ayan. So anyway, inulit ko lang yung in-explain ko kanina kasi na-restrict tayo kanina. Diba? Lahat ng mga DDS na nagla-live may restriction experience na namin yan. Talaga ba? Hindi ko alam eh. Akit ka nga, sir. Lahat nga. Yan. Yan. Invite ko kayo. Ngayon lang uli ako nag-live 10 minutes lang naman, tapos mamaya babalik uli yan, aangat uli yung mga natin. Yan. Hello guys. Shout out. Hello boss. Good morning. Yes po. Sige lang sir. Go ahead. Anong POV natin? Kasi ako, yun lang yung yun yung sabi ko, tama naman talaga na mukhang hindi niya inamin, pero inamin niya talaga na meron siyang insertion. Tapos ang pinalalabas ngayon ng mga taga-supporters niya, fake news daw yung ipinapakalat at ang nagpapakalat daw yung mga DDS supporters. Which is, yung issue na to, nagsimula to kay Katoning na hindi naman siya DDS, di ba? Good morning, good morning. Yeah, good morning guys. Ano masasabi niyo doon guys? Alam mo ba dyan na nadamay na naman si Marcoleta dyan? Talaga ba? Anong issue kay Marcoleta? Dinamay na naman nila yung pagiging magkakilala ni Katunyeng at saka si Marcoleta. It doesn't naman, hindi naman yung problema kung magkakilala or hindi naman problema kung galing man sa kay Marcoleta yung document. Ang problema kasi dito kay Risa Hontiveros, nagtatago kasi siya sa wording na ginagamit na hindi siya pumirma ng 2025 budget, tama? At alam niya na kahit hindi siya pumirma, maaprubahan yun. Correct. Yun ang nakakatawa eh. Ito pa ha, itong si Risa Hontiveros kasi, halos berhento sa tingin ng mga kakamping eh. And yet, nakita natin na meron din pala to siyang insertion ng mga flood control project. Yun ang malala dito. Yun, kaya tahimik siya eh. 'Di ba? Hindi nga niya parang 'di ba kasi alam naman natin pag sinabing Senator Risa Hontiveros, binabakbakan niya ang nakatatak sa kanya, accountability lagi kasi yun lagi niya sinasabi. Pero yung hinahanap na natin, yung say niya about sa issue ng corruption sa flood control, wala tayong naririnig eh. Diba? Kaya ngayon, magtataka ngayon ang mga tao, tas biglang inopen up ni Katuning yung sinabi niya na may insertion si Senator Risa Hontiveros sa budget insertion, no? May budget insertion siya, tapos 750
million doon sa flood control, talagang magtataka yung tao. Bakit kaya pala hindi siya nagsasalita? Kasi meron din siyang insertion na 750. Ngayon, ang question na lang doon, saan napunta yung 750? Hindi, akala kasi ng mga supporter niya, pag sinabi niyo mong word na insertion, pinilit or pinasok, siningit, yung mga ganun. Kasi from the wording naman talaga insertion, siningit. Pero in legislative level po, pag sinabi mong insertion, hindi siya automatically siningit. Amendment mo yun. Yes. Hindi yung galing sa executive, hindi yung galing sa mga executive agency. Well, Hindi kasama doon sa National Expenditure Program or sa NEP. Ganun pa rin yun. Insertion pa rin talaga ang punot dulo niyan. well, si Katunying kahapon, sinabi kahapon, hindi naman daw masama yung insertion, yung amendments. Sinabi niya kahapon kung saan napunta yung mga project. Binanggit niya doon sa programa niya ulit documented naman kung saan inilagay ni Risa Ontiveros yung pera. Ngayon ang tanong lang, hindi naman daw masama iyon kung may insertion o may amendments. Ang masama lang kung ano ba tong mga project na to, natuloy ba to? O naging nakialam ba siya dito sa mga pagkuha ng kontraktor? So, yun lang ang kailangan patunayan ni Risa Hontiveros. Kasi documented sa Senado yung mga nilagyan niyang project Ang dami Sinabi ni Katunying 3.3 billion ba naman? Oo, sinabi ni Katunying kahapon. Sabi ni Katunying, hindi naman masama ito. Kung ito ay natuloy naman in good faith, wala namang masama sa insertion, sabi niya. Ngayon, ang tanong, kailangan i-clarify, ano ba ang nangyari talaga? Natuloy ba yung mga project na to? Yun lang ang pinoint out ni Katunying kahapon. Ngayon, kailangan sagutin, talakayin to. Ano ba ang nangyari talaga dito sa mga natuloy ba itong mga project na to? So, yun lang ang sabi ni Katunying kahapon. Yung ipinakita ni Katunying na documents, galing yun sa Senate. Explain na rin naman niya 'di ba? So, ang nakalagay doon, listahan kung saan dapat mapunta yung in-insert niyang budget. Yes. 'Di ba? So, yun. So, ang actually ang question lang kasi dito, yung naging reaction ng senadora. Bakit ganun yung reaction niya? Anong maling impormasyon sa binigay ni Tunying? Yun nga, 'di ba? Yung reaction niya. Kasi hindi naman niya dinideny na meron siyang amendment. Parang guilty agad ang dating niya, no? Parang galit na galit kung wala kang masamang ginawa dun sa insertion, ba't ka ganun ang reaction? Doon kasi nagkakaroon ng ng problem 'di ba? Kung tutuusin, kung talagang mabuti yung intention mo doon sa amendments na ginawa mo, dapat sinabi mo na, yes, meron ako. Yes, kung alam mo naman yung budget na in-insert mo, napunta talaga doon sa kung saan siya dapat mapuntahan. Yes, diba? Oo. Nagtataka tayo, ba't meron kasi iba. May tulad nito, sa ewan ko sa'yo, magkaiba kasi ang insertion at amendment. Mainit kasi ngayon ang insertion, kaya nagkaroon ng mali siya. Ganito kasi kasimple. Pag sinabi mong amendment, pag sinabi mong project, pag sinabi mong program na hindi kasama sa original na plano ng gobyerno, katulad doon sa pinanggagalingan ng mga request ng mga agency, ay ang tawag po doon, insertion. Ibig sabihin, nilagyan mo ng panibagong project na wala doon sa original. Anong tawag doon? Oo, tama. 4 kasi ang klase ng amendment. Nakalimutan ko lang talaga yung iba. Pero isa doon ang insertion. So, anong ibig sabihin ng insertion doon sa amendment? Pag yung project na wala sa original at pinasok mong panibago, insertion yun. Well, kung matandaan nyo, di ba nagtalo na to ni Risa Ontiveros at saka ni Villar regarding dun sa urban poor na
sa pabahay ba? Which is nakialam din to si Risa Hontiveros. Nagtalo to minsan sa Senado eh. Well, pwede naman nila ilabas lahat yan, even sa mga Duterte supporter, Duterte senadors. Sina Bato, Bongo, pwede lang ipakita kung ano yung mga naging insertion ng mga tao. Kaso, ang problema dito sa kanya, dinideny niya kasi. Oo. And yet, ang laki pala talaga ng amendments niya. Grabe. Wala namang problema yung kung talagang doon napunta eh, no? Kaya lang parang guilty lang. Agad-agad ang sagot eh. Parang, ano ba to si Lisa? Guilty naman talaga siya kasi in the first place, kung talagang hindi totoo yan, ang unang-unang defense mechanism niya, which is always niyang ginagawa before pa, is magsampa ng kaso. Tulad ng mga ginagawa niya sa mga vloggers at saka kay Atty. Topacio before. Hindi, Diba? kung talagang good in faith yung insertion niya, sana sinabi niya, ano naman yan, talagang yan, di ba? Hindi siya matrigger. At itong malala, ito si Risa Hontiveros, pinapanukala pa niya, kung correct me if I'm wrong pinapanukala pa niya na uncriminalize niya yung libel. Tapos ngayon, siya yung nabiktima, siya yung nagreklamo. Alam mo si Senadora, always biktima naman siya eh. 'Di ba? Yan ang hirap sa kanya eh. Sorry naman. Ayan. So, yung ano naman, yung sinabi ni Sir Said kanina na ikino-connect naman kay Marcoleta, parang malabo kasi nung in-interview siya, ang pagkakalam ko hindi si Marcoleta yung kausap nila nun eh, kundi si JB Ejercito. 'Di ba? Doon sa sa palabas nila. Kaya malabo na si Marcoleta. Tsaka kung kay Marcoleta yan, sinabi na niyang direkta, ba't papadaanin pa niya kay Katuning? Di ba? Kita mo yung binabanggit ni Marcoleta, si Ping Lacson, si Senate President Tito Soto. Bakit pa niya papadaanin kay Katuning kung pwede naman niya sabihin niya direkta? Di ba? So, sobrang defensive siya. Kaya nga ngayon ang ngayon ng mga tao dahil sinisisi nyo DDS yung kasi ang papalabasin kasi nila mga DDS supporters, sila yung nagpapakalat daw ng fake news ganyan. 'Di ba? Yun yung lagi nilang sinasabi at sinisisi nila sa mga supporters, which is mali sila. 'Di ba? Grabe naman yung mga supporter, mga dilawan. Kasi naalala ko kahapon kasi, may umakyat dun sa live, nandun ako sa live. Tapos ang sinabi niya, fake news daw, pinapakalat daw ng mga DDS, ganyan. Sabi ko, unang-una, sino ba yung nagsabi ng issue na yan? Si Katuning Si Katuning naman yung unang nag-open up. Bakit hindi ka sa kanya yung magalit? 'Di ba? Bakit kayo sa DDS nagagalit? Hindi naman si DDS yung nag-open up niyan. Si Katuning yung nag-open up nung issue na yan. Tapos, ang nireact lang ng mga supporters, bakit ganun yung reaction niya? 'Di ba? So, parang guilty yung dating ng reaction ni Senator Risa. Actually, dalawang posto, meron pang isa, na talagang sinasabi niya na hindi siya kasama dun sa BICAM insertion, ganyan. Totoo naman. Hindi talaga siya pumirma, ganyan. Pero hindi kasi yun yung issue eh. Ang issue kasi, yung budget insertion, na napakalaki yung budget insertion na meron siya. At ang question doon, kung napunta talaga sa tamang pagpuntahan, yung in-insert niyang budget. Diba? Yun ang tanong. Kung hindi niya ipapaliwanag yung mga budget insertion niya, ang mga taong bayan ang maghahanap nito. Kung ito yung mga, total in public naman yung document na binigay ni Tunying. Oo. Talagang naka-record yun eh. Hindi, natatawa lang talaga ako. Yung mga supporter na vlogger niya, sinasabi na hindi yun insertion, amendment yun. Ano ba yun? Dinilit ba yung mga original project? Pinalitan ba yung mga original na project? Hindi, kasi nga, meron panibagong project yung nilagay niya na wala sa original. Insertion talaga yun.
Yun ang uulit-ulitin ko. Insertion po yun. Huwag niyo po kasi iliteral na pag sinabi mong word na insertion, Masama na. pinasok, masama na. Oo. Yun ang nakakatawa eh. Pilit pinapaganda yung mga wording na yun mismo talaga naman ang ginagamit nila sa Senate. Oh, sabi ni ewan ko sa'yo, wala po siyang insertion. Ito na nga, tignan mo yung sinabi nga niya sa post niya, iminungkahi kong amendahan sa budget. Lahat ng Ito. iminungkahi kong amenda sa budget ay dumaan sa tamang Ito. proseso. Ito, ewan ko sa'yo, ipaliwanag mo kung pwede umakyat ka. Sige. According Oh, dito, according mismo sa definition, kahit saan ka mag-search, ang nakalagay dito, pag sinabi mong Senate insertion, ang definition nun, an insertion is a new section, a new item, a new provision, a new budget. A new budget, yes. Oh, so ngayon, kung hindi siya insertion, ano siya dapat? Pag sinabi mo ng amendment, ang amendment po ang sa baba nun, insertion, deletion, meron tayong tinatawag na parang pinagpalit, pinalitan. Yun yung mga tinatawag natin na amendment. Ito pa, may ibang definition pa. Sa Senate po, ang definition ng amendment, motion to insert. Patay diba? tayo dyan. Motion to insert. Diba? So, ayun yung hindi nila na gigets at kasi parang ang dating nga naman kasi talaga sa mga tao. Pag when we say insertion, talagang masama kasi nga dahil nga sa flood control, 'di ba? Pero kung tutusin talaga, kasama talaga po yun sa proseso. to be fair naman sa kanya. We need to look nung mga project na in-insert niya kung ito ba ay visible at ito ba ay well implemented. Doon lang tayo magkakaroon ng problema. Pero in regarding doon, sinabi na mismo ng Senate President, amendment, insertion, hindi siya pinagbabawal. Actually, Pero dapat ito may dagdag pa ako. Pinopromote kasi ng mga kakamping vlogger na nung naglabas ng mga issue kina Jinggoy, kina Villanueva, kina Senator Jesus Codero, ang sabi nila, the Senate, the legislative supposed to make a law not to amend a budget, not to insert budget. Ngayon, nandito na sa kampo nila. patay Yun tayo. yun ang nakakatawa eh. Yun, kaya binabago nila, Sir Said. 'Di ba? Kaya binabago nila kasi nga tatama na doon sa kampo nila. Isipin mo, iibahin nyo yung definition para lang sumang-ayon doon sa mga narrative nyo. Di ba kayo nahihiya na? Sabi, Tapos pag tinatanong kayo, ipakita ni Risa Ontiveros kung ano yung nangyari doon. Tapos yung reply nyo, si Sara Duterte. Sara Duterte, dapat niya din sagutin sa COA yun. actually, sabi kasi dito ni Dwayne, sabi niya ni Dwayne dito, pinagdiinan daw kasi ni Katuning doon sa ano niya. Alam mo, kahit i-exaggerate pa ni Katuning yan, dapat nga, ang ginagawa ninyo, ini-explain nyo sa tao. Insertion naman talaga yun eh. Insertion naman talaga yun. Hindi kasi kung ako lalagay sa nila, sa lugar nila, ay sasabihin ko na lang, bakit napatunayan niyo na ba na yung mga insertion ni Risa Ontiveros hindi talaga pumunta doon sa gusto niyang i-amend na mga project? May napatunayan na ba? Di ba? Okay. Nung in-insert ni Risa Ontiveros yung mga project na yan, siguro humingi din naman siguro or request naman din siguro yan ng mga constituent niya or nung mga tao na mas malapit sa kanya. Ngayon, ipinasok niya, in-insert niya, ang gagawin niya ngayon, dapat pina-follow up niya or ipapaliwanag niya ngayon sa atin
kung ano yung nangyari, kung bakit meron siyang ganung mga proyekto. Yung ano, At yung isipin mo, against ang sinasabi project namin, niya, after kayo dito, explain nyo yung amendments tsaka insertion. equally divided. Ang pinakamaraming parte is yung Luzon pa rin ba? Saan yan? Sa insertions ba? Wait lang. Check natin. Yung mga address kasi yun din eh. Halatang halata daw na sito. Ano bang halata doon? Ano bang hindi halata doon? This is politics. Alangan naman i-scrutinize mo lang ang isang membro ng Senate samantalang itong isa ay kasama din doon. Wala naman masama doon eh. Ngayon, ang mangyayari ngayon yan, ang magiging resulta kasi nito sa naging reaction ni Senator Risa Hontiveros, magkakaroon ng curiosity yung mga tao. Bakit ganito yung naging reaction niya? Di mas lalong magti-trigger yung tao na i-research yung mga programang inamend niya doon sa budget deliberation nila doon sa Senate. 'Di ba? So mas lalo siya maano diyan. May nagtanong sa baba, ano po bang pinagkaiba ng insertion sa amendment? Hindi po, mali po yung tanong. Dapat ang tanong, ano po ba ang mga sinasabi nating amendment? Pag sinabi mo pong amendment, kasama na dyan yung insertion, deletion, replacement. Anong ibig sabihin ng deletion? Kapag may mga project na hindi tumutugma, na pangangailangan, hindi priority, tinatanggal. Yung replacement, pag yung proyekto po na meron mas lamang or meron mas maganda, at saka yung isa naman na sa tingin nila na hindi naman tama ipagpatuloy yung project na yun, nire-replacean po ng panibagong project yun. Ang pangatlo po is yung insertion. Ang insertion po, yun yung project na wala sa original, wala din replacement, kumbaga pinasok mong bigla, inilagay mong bigla, or inilagay mo doon sa isinama mo doon na hindi kasama sa original na project, na proposal, na amendment. Amendment pa rin po yung insertion. Yes. For short, amendments, Ang kulit mo magtanggal ka talaga. o Hindi po magkaiba ang amendment sa magtanggal ka o insertion. magdagdag ka. Dalawa lang naman yun. Ang insertion po ay amendment. Yan, yung Magtatanggal nasasabi ka ba ko o magkaiba yung magdadagdag amendments ka? tsaka insertion, mag-request kayo, akit kayo dito, explain nyo yun yung pinagkaiba nilang dalawa. Anong pinagkaiba? Akit kayo rito para di kayo mahirapang mag-type dyan. Di ba, in-explain na nga ni Senator Soto di ba? Sin-explain na niya. Even si Ping Lacson, kahit na medyo pangit or negative yung dating doon sa kanyang interview, hindi naman niya sinabing masama yung insertion doon sa interview niya sa media. 'Di ba? So bakit ka kasi ang gusto kasi ako tingin ko Sir Said, dahil doon sa nabanggit mo kanina. Kasi nga inuugnay kasi yung ibang mga senador sa korupsyon na nangyayari doon sa flood control through insertion. Kaya pinapapangit nila yung salitang insertion kasi nga may mga involved na senador na target sila. Ngayon, na yung target nila na hindi napunta doon yung word na insertion, napunta doon sa kaalyado nila. So bakit nag-iba na yung insertion tsaka yung amendments? 'Di ba? Doon nagkakaroon ng nag-iiba na yung narrative kapag iba na yung pag-direkta na sa kanila yung yung issue. 'Di ba? Pero dito malinaw naman inamin naman niya na meron siyang amendments. Di sundan niya na lang sir ng totoo lahat yun at nalagay naman yun sa dapat kalagyan. Yun na lang dapat ang patunayan. Oo, yun na lang.
Yun talaga yung pinakaano ngayon, magiging issue ngayon. Actually, wala naman talaga siyang issue kung hindi nag-react si Senator Risa Ontiveros, no? Pero dahil nag-react siya, mas lalong lumaki yung issue ngayon. So, ngayon, magtatanong na ngayon yung tao, kasi sinagot ni ano eh. Kasi sinabi niyang fake news si Katuning eh, syempre, sasagot siya. 'Di ba? O ipinakitaan siya ng mga resibo. O ito yung ano, yung inamend nyo doon sa Senate o in-insert nyo ng mga proyekto doon sa ano sa budget deliberation niya sa Senate. So may insertion siya. So kailangan niya mapatunayan na yung mga insertion na ipinakita ni Katuning ay napunta talaga doon. Oo, yun na lang dapat eh. Kaya lang na-trigger kagad siya eh, di ba? Parang fake news yan. Parang Ayan. Yan. Sino to? Sir Alakim, yes po. Anong ano natin dyan? Masasabi natin sa topic natin ngayon. Tama naman kasi, unang-una kasi yung insertions. Hindi naman ibig sabihin insertions masama na. Kaya lang, yun yung una nilang pinapalabas. Ngayon, nung bumalik sa kanila, yung insertions, nag-react ngayon si Risa Ontiveros. Kala ko ba noong una, inaano niya yung insertion sa mga congressman. Ngayon, nung na-big deal, naglabas ng resibo si Katunying, sinabi na may insertions ka, but that doesn't mean na mali o may kaso o may na masama yun. Wala sinasabi yung Tunying. Kaya nag-react siya. Doon naging big deal eh. Doon naging big deal yung sitwasyon na okay, bumabalik sa kanila ngayon yung sitwasyon na merong insertion yung iba dati na kesyo ganito, kesyo ganyan. No? Kasi lahat naman niya nasa process eh. Basta't pinirmahan niya ng presidente, naging gaan na yan, naging act na yung general appropriation. So, may proseso yun. So, tama yung proseso. Ang tanong na lang doon is kung ghost project ba yung insertion na yon, kasi kapag nasaan program ano yon, may konting malaking pagkakamali. Yun naman ang naging big deal sa atin lahat ngayon. Pinalabas kasi nila ang insertion illegal. Ayan, bumabalik tuloy sa kanila. Exactly, ganun yun. Hindi nila piniliwanag kasi sa tao kasi yung malinaw na meaning ng insertion eh. Ayun yung mahirap, Sir Jun, kasi nga kasi katulad kahapon kasi umakyat ako sa isang live, tapos may umakyat din doon na taga-supporter niya rin siguro kasi dinedepend niya eh. Sinabi niya daw na fake news yung mga DDS. Kasi nga kasi ito rin yung topic din namin eh, yung sinabi ni Katuning na may budget insertions. No, fake news daw kasi pinapakalat daw ng mga DDS yung ganito. Pero kung titignan mo talaga, unang-una ang issue na to, hindi naman talaga yan nagsimula sa DDS. Nagsimula yan kay Katuning. Tapos nag-react si Senadora na fake news si Katuning, 'di ba? Kaya ulitin ko lang yung sinabi ko kanina, kung talagang kung tutusin, dapat nga proud pa siya na meron siyang ganyan kasi proyekto niya yon na nakatulong doon sa mga kababayan natin. Ngayon ayun talaga, ngayon hahanap dahil nga nag-react si Senadora, talagang hahanapin ngayon ng tao na saan napunta kasi kalaki-laki mong budget. 'Di ba? 750 million. Ano pa lang 'yun? Flood control pa lang 'yan. Oh, 'di ba? Doon na tayo nagiging sensitive ngayon yung flood control kasi halos lahat ng flood control nationwide, 5,000 plus project ng flood control, maanomalya. Kaya nag-react hindi mo rin masisisi si Risa Ontiveros na mag-react kasi nga shit, nasasangkot ako dito sa flood control. So project 700 million yung kanya. So, nagre-react siya na ngayon bumabalik sa inyo yung sitwasyon na idinidiin nyo yung mga ibang tao na hindi naman dapat, ngayon bumabalik sa inyo. Ngayon, problema mo na ngayon yan, Risa Ontiveros. Correct. Tsaka sir sa na lang din, to be fair lang din, dun sa ibang mga senador na inakusahan din.
allegedly na meron ding issue ng corruption doon sa flood control dahil nga doon sa mga insertions nila. So, kung merong insertions na ginawa si Senator Risa Hontiveros, 'di ba? Dapat nga kung talagang fair kayo sa lahat, dapat alamin din natin saan napunta 'yun. 'Di ba? Dapat kung sasabihin niyang fake news si Katunying, napakadali namang i-debat yun eh. Isa lang ang sasabihin ni Risa Hontiveros. Fake news yan kasi kahit tumingin kayo sa record ng Senate, wala kayong makikitang ganyan. Ganun kasimple lang yun. Yung sinasabi niyang nakuha niyang record sa Senate, ako magsasabi, kahit maghanap ulit kayo dito, walang ganyang record. Hindi ko na-gets yun. Hindi, kasi yung record, nakuha ni Katunying sa Senate yun eh. Public document yun eh. Hindi, actually Sir Jun, dapat nga hindi niya itinanggi. Yes. Para sa akin kasi dapat hindi niya itinanggi kasi wala namang problema doon kasi nga proyekto niya yun. Kung tutusin, magpapataas pa sa kanya yun kung talagang may proyekto talaga yun. Tsaka hindi lahat ng flood control, anomalya. Kasi sinabi mong fake news, hindi ibig sabihin, yung inilabas ni Katunying na dokumento, fake yun. Ano ba yung sinasabi mong fake news doon? Ayun yung, diba? Ano yung fake news ni Katunying sa Anong sinabi? fake news doon? Si Katunying ba? O yung document? Kasi yun ang yun yung i-definition mo eh. Sino ba ang fake news? Yung hawak ni Katunying Hindi na nagkamali dokumento si o ano? Yun yung right term na yun talaga yung right term na mas specific doon sa word na amendment. Insertion talaga yun. Oh, ganito, yung proyekto na yan hindi kasama sa NEP, hindi kasama sa executive or request. Anong tawag mo doon? Insertion. Oh. Bakit nyo pinipilit na ang amendment ay hindi insertion? Ito talaga mga taong to. Huwag nyo na kasing gandahan. Ang isagot nyo na lang talaga dyan, it's either amendment, it's either insertion, it's either deletion, it's either replacement. Ang importante dyan, kung well implemented yung mga project. Yan. Yung mga nagsasabi nga na magkaiba yung insertion tsaka yung akit kayo dito, may slot pa. Akit kayo, Explain may nyo slot sa pa, amin. oh. Pakikinggan namin kayo kung ano yung pagkakaiba ng insertion tsaka amendments. Sige, akit kayo dito. Alam ko, narinig nyo yan sa mga supporter ni Risa Hontiveros na mga vlogger na hindi yun insertion kasi dinideny ni Risa Hontiveros. Kasi dito, alam mo, bottom line tayo. Whatever explanation, meron talaga Okay, ito pa. magiging Ito pa. sarado utak eh. Ito pa ba, Lakim? Anong purpose na sabihin niya na hindi siya pumirma doon sa 2025 BICAM report? Anong purpose mo doon? Ibig sabihin, Natuloy din naman. ibig sabihin ibig sabihin yung whole project na yon inayawan mo. Di sana hindi ka naglagay ng insertion mo. Kung inayawan mo yun, di wag mo tanggapin yung 3 billion na naka-allocate sa'yo. Nandoon ka man, di ba? Nandoon siya sa BICAM, di ba? Sana pinatanggal na yung amendment o yung insertion niya doon. Pwede naman yun. Pwede. Kaso nagtago siya doon sa hindi siya pumirma. And yet, ang taas na ng usaping flood control project at ngayon lang siyang lumutang. Bakit hindi niya tayo sinabihan? Bakit hindi siya nagkaroon ng tawag dito? Hindi siya nag-speech or ang tawag dito, meron yung term ginagamit nila eh. Hindi siya nagsalita during doon sa mga session nila na meron din siyang ganitong project. Anong purpose nun? Iwas pusoy. Oo. Ayun. Kaya malamang yan, ito mangyayari dyan sa mga susunod. Ito, ang daming magre-research niyan doon sa sa inilabas na papel ni Katunying kahapon. Ang dami magre-research niya, hahanapin talaga nila yan. Okay, magkaiba daw.
magkaiba daw pag i-research yun. Okay, kung gagamitin mo ang Webster Dictionary, iba talaga ang definition ibibigay sa'yo ng insertion at saka amendment. Pero doon ka mismo sa ginagamit na mga term ng legislative, pumasok ka doon at tingnan mo ano yung mga amendment. Kasi pag Amendment, making changes. Ay, pag Amendment natin- po, making changes, isa yan sa mga amendment. Meron yung kay Risa Hontiveros, hindi po siya nag-making changes. Original po yan na amendment niya. Ipinasok niya po yan. Kasi pag hinukay natin ng malalim yung GAA, makikita mo na kasi na maliwanag na. Katulad ngayon, no, yung 2026 budget, diba, it should be DepEd ang pinakamalaking budget dapat, diba? Nakalagay sa NEP. Pero isiningit nila, malaki pa rin yung ibang department kasi isiningit nila yung fund ng PMA, yung fund ng PNPA, yung fund ng lahat ng mga graduate school, isiningit nila para magmukhang mas malaki pa rin ang budget ng DepEd. So, dati hindi ginagawa yun. Nakahanap lang sila ng lulusutan para mabawasan ng budget yung DepEd. Imagine that, di ba? So, kung lalaliman natin yung tungkol sa GAA na yun, nag-insert sila ng mga ibang ngayon, ng mga ibang fund ngayon na yung pinukit ko nga kanina na under dapat ng Department of Defense, under dapat ng DALG, isinaklaw nila sa DepEd. So, ibig yung mga sabihin, Boss graduate Alakim, ang insertion ni Risa Hontiveros, isa yan sa mga dahilan kung bakit lumaki yung budget ng DPWH. Exactly! Nice one. Yun talaga yun. Ulit, sinabi naman ni Kato niya hindi ibig sabihin may insertion, masama na. Paano nyo kami sasabihin fake news? Sinabi namin may insertion kayo, amendments man yan o ano, basta insertion. Buti pa tong isa, we don't call amendment as insertion, but we call an insertion as an amendment. Tama. Dapat nga proud si Risa Hontiveros kasi nabulgar na marami pala siyang Hindi, kasi pwede inanong naman yun project na para sa tao dapat diba? happy siya dahil meron siyang project. Kaya lang kasi, Yes, oo. kaya medyo ilang na siya dyan. Unang-una mainit yung issue ng flood control. Pero ang bottom line dyan, kaya yung insertion kasi, yan yung lumalabas sa pork barrel ngayon. Yan talaga yung lumalabas sa pork barrel ngayon na namamayagpag yung mga congressman sa pork barrel. I'm not saying na senator, wala. Marami din dyan sa senator. Pero pinakamarami ang Congress at lalo na yung mga nasa head nila. Yun talaga ang nag-aano dyan na. Kasi nasa Supreme Court na ngayon yung kaso na ganyan Bawal talaga ang pork barrel Kaya lang, since napirmahan ni Presidente, naging act na, naging batas na. So, legal na siya. Hindi na siya illegal. I-interpret na lang ng Supreme Court yun kung paano gagawin. Tsaka ito lang kasi yung nagiging issue talaga Bakit kasi itong mga mambabatas, meron silang sponsorship na proyekto. 'Di ba? Para doon sa mga alam naman natin may ahensya na ng gobyerno na nakapokus para doon. 'Di ba? Na hindi naman dapat talaga, kung tutusin, dapat nga wala na talaga yung sponsorship nila. Kasi diyan nagsisimula talaga yung yung corruption. Kumbaga isa yan doon sa nagiging dahilan ng corruption din kasi nilalapitan sila ng mga halimbawa ng barangay captain, ng mga mayors kasi may pondo silang inilalabas, for example, barangay yung court, 'di ba? O kaya kalsada. Hindi naman trabaho ng Congress yun. Sa kabilang banda kasi, nakakatulong talaga yung mga kahit ako, may sakit yung nanay ko, nakakahingi kami ng guarantee letter sa congressman, kahit di kami nasasakupan ng congressman. So meron sila mga fund kasi dyan Kaya lang iba, sobrang lalaki. So meron sila pang political move. Tulad ng nakaraan, mag-election, kaya tuwan-tuwa yung mga ibang under na sasakupan ni Romualdez kasi may fund sila, kaya talo sila. At kaya naman nag-react din ng todo-todo dyan si Magalong kasi yung kalaban niyang mayor sa Baguio, incumbent si Magalong, di ba? Congressman yun ni Romualdez na
namimigay talaga ng pera. Kaya na-doble yung pagsiwalat niya. I mean, alam niya naman yan. Member na siya ng good governance sa Chuchuchu eh. Pero yan talaga ang sanhi ng politics eh. Halimbawa, lahat ng congressman ngayon, meron silang pondo na I'm not sure kung 140 million o 120 million, something ganon. So lahat yun, SOP nila yun, na meron talaga mga pondo sila. Depende sa kanila kung saan nila ibibigay yun. Siyempre, kung pampantulong ba nila sa medical or pang ano ba nila sa mga scholar nila, kung saan man. Pero kasi, ang difference lang, kapag hindi mo kaalyado si Romualdez, yun lang magiging pera mo. 100 plus million. Pero kapag pinupuri mo siya, pansinin mo lahat na nagtatanggol sa kanya, lahat ng mga, alam naman natin kung sino yung mga nagtatanggol sa kanya, kung sino yung mga sumisilip na ibang butas para mapagtakpan yung ibang galaw ni Romualdez. Ito, Yun yung may mga billion-billion. Ito, trinay ko, Chinek, isa sa mga flood control na nandoon sa loob ng proyekto na in-insert ni Risa Ontiveros. It appears na nagkaroon na ng notice to proceed. Ibig sabihin, release na yung budget nito to DPWH. The contract has been awarded na din. Sir Said, pwede ba nating i-cite kung saan yan at anong klaseng project? Para at Ito least, yung for- construction of flood control structure along Sawaga River Linabo Bridge, Barangay Violeta or Barangay Violeta. Ang contract ID nito 25K00330. So meaning, meron talaga siya. Oo. Di ba? Hindi, meron talaga siya. Maliwanag yun. Alam mo, mataas ang credibility ni Tunying dyan na sa mga ganyang ano, kaya nagre-react din si Katunying. Huwag mo kaming sasabihin ng fake news, may resibo, etc. Tsaka kasi, isa rin siya nag-feed dyan kay Tunying, si Senator Marcoleta. Kasi parehas iglesia yan eh. So, may banding something na ano yan, na mga for good investigation ng inaano mo. Hindi, I don't think, sir, galing kay Senator Marcoleta yun. Kasi, kasi yung information, hindi galing, kasi nung papainggan mo, nung binanggit yan ni Katunying, actually, hindi naman galing sa kanya eh. Galing doon kay isa, yung ano pangalan nun? kasama niya. Si Diba? kumpanyero ba yun? Oo, 'di ba? Sabi niya talaga. Sabi niya, "Di ka ba maniniwala sa akin?" Anong sabi niya? Hindi, sige, maniniwala na ako sa iyo, 'di ba? Yan sabi niya. Mataas ang credibility nila sa ganyan. Ayun ang ano ko. Kahit paminsan-minsan masyado siyang parang kiss ass kay BBM. Mabait naman kasi si BBM eh. Ang problema lang, weak lang. Yun talaga. We don't need that kind of leader na weak. Hindi natin kailangan na mabait. Pwede din si Magalong. Pwede rin. Naging ICI din. Kasi, tingnan mo, kahit anong paliwanagan natin dito, yung mga dumadaan Hindi dito na po niyo dapat sisihin kung sinong nagbigay. Senate document is a public document. Yes. Kasi kahit anong yan paliwanag natin sa makikita niyo mga... yan. Maliban na lang doon kapag nakatawag dito yung confidential, anong tawag doon sa session na nila yun? Kalimutan ko yung wording ko. Attacking Risa Ontiveros instead of those senators who are mentioned by contractors. Ina-attack ba rin naman yun, yung mga binanggit? Wala namang problema ron. Lahat dapat i-atakehin. Hindi naman nakaselected lang kay Risa Ontiveros. Sinabi lang kay Risa Ontiveros kasi tahimik siya sa mga ganung bagay na para may binabateryahan siya, ginagatungan siya sa mga ganyan pala meron siyang insertion. So, ibig sabihin, hindi pa sinasabing sangkot siya. Sinagot ko lang yung sa comment. Attacking Risa Ontiveros. Wala pa namang sinasabing may nagawang si Risa. Masyadong reaction ng mga tangkal. Kasi kahit anong paliwanag mo sa mga super pro BBM, sarado ang utak nila. Kahit ano yan kasi may mga tas-tas na rin sila sa sarili nila eh. Like, especially mga Duterte hater,
na tipong kahit anong paliwanag mo sa kanila, hindi na talaga magbabago yung utak nila. Ang pwede pa yung mga neutral, yan. Yung mga neutral na naglalaro pa sa isip nila, ano ba talaga nangyayari sa bansa? Ano ba talaga? Something gano'n. Tama yun. Yun na lang ang ma-educate mo sa ganyan. Kasi sarado na, kasi nagiging partisan tayo. Kaya nga hindi natin magawa yung ginawa ng Nepal kasi sa Nepal kasi one enemy lang ng government dun, yung ang nagpasiklab yung Gen Z. So isa lang sila. Sa atin kasi marami, may liberal, may kakamping, dalawang klaseng kakamping Merong pro Duterte, merong anti-Duterte, merong pro BBM, merong super loyalist, may left pa. So hindi natin magagawa yung iba dun. So meaning, nung rally nga lang, mas galit sila sa Duterte kaysa galit sila sa corruption. Kaya hindi mo na, kahit minsan nagsasayang tayo ng laway sa ganyan, sa kakapaliwanag sa kanila na, ito na yung nangyayari, wag muna kayo, wag nyo na silipin yung Davao, oo, bitayin din kung may corruption ng Davao, pero ito na muna tayo, dito na muna tayo. Kung pwede lang isa-isahin ng ganon, di ba? Grabe yung kwintada nila kapon Grabe, galit. Wala namang kapuluhan. Yan, sige sir, Mr. Dream, go po. Naingayan ako kapon. Puro na lang mali si Duterte. Kasi si Sara daw, hindi daw pumunta lang daw siya, wala daw naambag. Ay nako. Hindi na kinukuhang issue yun, sir, kasi alam naman na ng tao actually because of social media. Ang maganda kasi hindi nila nakokontrol ngayon yung kwento or narrative kasi nakikita ng tao kung ano talaga yung totoo because of social media. Kasi ang dami rin naman naglalabas ng mga information no. Ngayon sila ngayon nahihirapan. Ngayon sir, may info na din tayo na yung protektahan nila yung mga tao kanang yung si Marcos, hindi yan totoong Marcos. Hindi yung totoong Marcos. Yung totoong Marcos patay na 1983. Ayan. So Sir Algorithm, baka meron kayong i-share dyan. Go ahead po. Saan po? Itong nas-task ko? Ako. Yan. Si Sir Algorithm. Yan, nag-request siya. Baka may sasabihin. Sige. Go ahead po, sir. Go ahead, sir. Para tayo, sir. Ayan, baba. Ayan. Para sa akin, parang ito lang yung parang ito lang yung 'di ba yung binabanat nila sa mga Duterte yung 51 billion sa Davao. Parang bumabalik pa kanila. Gulat nila tao sa mga ganong issue. Tinakpan kasi ng pera yung mata at sa katainga. Kaya nagkaganon sila. Tinakpan. Sorry sa tila ako ng manok, naririnig ba siya? Guys, alam mo nakakatakot dito. Itong anomalya dito, DPWH pa lang. Baka hindi natin napapansin. Yan si Sir Paul. Sir Paul B. Yan. Baka may share ka dyan, Sir Paul. Sir Alakin. Go. Sige na recognize. Huwag ka magtakot. Pag may video ka, videoin mo. Cellphone lang katapat nila. Na, ibig sabihin ang nakakatakot dito is etong anomalya, DPWH pa lang. Control. Alam niyo ba? Natuklasan ako. Ano? Yung tingnan nyo daw yung sa project ni Risa kung nandyan yung construction of Sinili Flood Control Structure, Section 3, Barangay Sinili, Santiago City, Isabela. So bukid na yan Check nyo daw, City of Isabela. Saan bang banda yan? Wala ka siya. Check nyo daw. Sa Barangay Sinili, Santiago City. Parang wala na yata Kasi ang proponent si Risa. Ay, isa pa yan. Alam nyo, lumutang na siya, di ba? Nag-react na siya. Alam mo, next na step niyan, hindi pwedeng hindi silipan ng mga reporter yan. Siyempre, nadamay si Katunying
Oy, Alam mga mo, maglalabas yan si maglalabas yan si Risa Ontiveros kung saan napunta yung 3 billion na insertion niya. Pero malamang flood control lang ipapaliwanag niyan, hindi yung 2.3 billion pa. Yun lang yung papaliwanag niya yung sa flood control. Hindi pwedeng hindi halongkatin ng media yan kasi may mga association din yung mga media, nag-overacting din yung mga yan kapag puta, fake news pala. Ganon. Ayun ang abangan natin kung saan-saan yung talagang napunta yung flood control project ni Risa Ontiveros sa 700 million. Oo, yun mga abangan natin. Kasi, tapos pag lumabas na, hindi natin alam tapos ang lumabas palang contractor, St. Gerard din, Timothy, o Sunwest, etc. No? Patay tayo dyan. Oo, kasi yung mga yan talagang confirm yan na talagang nagbibigay sila ng 25%. Confirm yan talaga kaya kasi hindi pwede hindi sila magbigay dahil unang-una pwede sila gigipitin. Ayun talaga kalakaran sa DPWs, hindi pwede hindi sila magbigay. Kapag lumitaw, hindi natin alam paano niya iiwasan to. Pag lumitaw na nasa top 15 na contractor yon, nako, maghahalo Ayan, na. si Mark. Ayan, Mark, go ahead. Mark, anong say mo dyan? Go Mark. Nawala. Kasi sabi niya dito, puro na lang daw si Risa, wala bang ibang senador. Actually, meron. Pinagbabangkit nga lahat. Yun lang naman Diba? ang topic dito. Yun kasi nakalagay sa picture niya Siyempre, for every discussion, sometimes meron talagang main topic. Kayo naman, no? Sige, itopic natin si Pacquiao, di ba? Ang pangit. Sige, itopic. Yun ang objective. Ayan ang dito, topic Uy, sino kayang mga contractor nito? Ang iba kasi wala pa. Hindi pa kasi talaga nagsisimula yung project. Pero delayed na. Kasi ako Sir Said, saan mo nakawa yung info? Sa DPWH, nakita ko doon. Okay. Shit, exciting to. Diba? Mas maganda yung ganyan kasi nare-research na ngayon ng tao saan pupunta yung nila, budget nila. Exciting to, exciting. Iisingit ko lang, yung si Villanueva, di ba sinabi na ni Lacson, wala sila nakitang insertion sa flood control mo? Ayaw nga niya ng flood control, matagal niya nang sinisigaw. Oo nga Hindi, talagang dun makikita na bakit siya ang pinangalanan, sa bagay, kaya na nagsalita na si Jesus Escudero. Kasi the fact na nagsabi si Bato na magre-resign ako, itataya ko ang pangalan ko, di ba sabi niya gano'n? Kapag napatunayan niya naman. Alam mo bakit, Sir Alakim? Kasi nga si Senador Joel Villanueva, kailangan niya harapin yung issue niya ngayon Kailangan niyang explain talaga yan. Pero kasi kung babalikan natin yung mga nakaraang taon-taon binabanggit yan ni Joel Villanueva. To be exact, that's January 2024. Binanggit niya Hindi lang yun, sir. Hindi lang 2024. Nung mga nakalipas pa na taon, yung binabanggit niya rin nag-speech siya na question, si Saldi ko ba, etc. Sagot, opo. Di ba yung gano'n? Parang 2020, actually napanood ko yun, January yan Yung mismong yun pero yung mga noon-noon pa niya, hindi ko na kaya marirecall mo, 2024, January, si Villanueva, nag-speech yan, privilege of speech niya sa Senate. Tapos si Sara Duterte, September last year, binulgar niya na nag-resign siya. Ayun na. So, yung mga time na walang pumansin kay Villanueva, walang pumansin na si Sara. Hindi ko sinasabing walang pumansin na deadma lang. Yung iba nanahimik. Ang daming nanahimik doon sa binulgar ni Villanueva at saka ni Sara Duterte. But ngayon, tinan mo, di ba? Wala na yung ugong na nakalimutan nyo na yung sinabi niya Sara o ano masasabi nyo ngayon. Wala na. Deadma na sila doon. Ibig sabihin, tama yung Inday, di ba? Medyo exciting na naman ngayon. Biglang umano na naman ngayon. Alam mo, kakapilit nilang tapusin yung issue ng flood control. Tingnan nyo ngayon suspended yung yung hearing ng Hindi tuloy ngayong alas 12. Ayun yung yung nandun sa sa balita suspended. Shucks! Yung pero hindi pa naman sinasabi na ititigil. Wala pang ganong balita na ititigil yung hearing. Pero ang sinabi lang parang suspended, ganun.
yung hearing nila. Parang ewan ko kung papa-cool down na yun ba, kasi ang explanation doon ni Ping Lacson is may nakalap na silang mga ebidensya, tapos kailangan nilang ayusin, ganyan. Tapos yung kay Oily, nakakapagtaka nga eh. Kasi nung nabanggit kasi yung pangalan ni Martin Romualdez, nung panahon na chairman pa si Kong Marcoleta, nung nagbanggit yung mga Diskaya, biglang nagbago yung leadership ng Senate, 'di ba? Tapos ngayon na may nagsalita na naman na panibagong witness, which is si Orly naman, at binanggit na naman yung connection ni Martin Romualdez, bigla namang nagkaroon ng scheduling naman ng hearing na parang tatanggalin na yung hearing ng Blue Ribbon. Kasi yun naman kasi talaga pinaka-main na balak talaga nila na alisin na talaga yung hearing. Kaya tingnan nyo yung sa lower house wala na. Diba? Para manahimik. Susunod na nila yung sa Blue Ribbon. Kasi gusto nilang i-stay yung investigasyon na ginagawa ng Independent Commission, which is yung ICI. Hindi, ang binuo ng nakakaano dito executive. ang nakakaano dito, host. During doon sa Senate investigation, bakit hindi man lang clarify o tinanong Risa Hontiveros kung kumusta na yung mga flood control na in-insert niya? Hindi, kakabulgar ko lang ngayon nun eh. Nitong Oo. nakaraan. Actually, Sir Said, wala pa nga yung mga pangalan ng mga contractors niya doon sa mga proyekto niya. Uy, hindi natin alam, baka isa sa mga proyektong ito, Diskaya din may Ayun nga, hawak. yung sinabi ko kanina eh. yun Baka nga. hindi lang Diskaya, baka yung sa top 15 pa yun, di natin alam eh. Yun na nga, Ay, exciting part ito, yan. Ito si Risa, literal na sinungaling. At saka, literal talaga siyang sinungaling kasi ang haba na ng diskusyon nila doon, hindi man lang niya binanggit na meron din siya. Kung gusto na, ito pinaglalaban nito ng mga supporter nito at sarili niya. Transparency, di ba? Kung hindi pa pala binunyag ni Tunying, wala tayong makikitang transparency. Ito pa ang exciting part. Kasi yung 19 Congress, wala si Pangilinan dyan tsaka si Bam Aquino. Di ba magkakaalyado silang tatlo? Ngayon, ano magiging reaction ni Kiko at saka ni Bam Aquino kay Risa? Meron ka pala eh. Alam mo yun, di ba ganun? Paano may papaliwanag yan sa mga Kaya pala, mas importante sa kanya yung bumoto ng panibagong Senate President kaysa doon magtanong Tama. sa flood control project. Tingnan mo, nagsakripisyo siya. Nasa minority yan. Galit na galit sa Marcos yung mga yan. Nasa minority yan. Bakit Ngayon, paano hindi niya nasa majority? nadidepensahan? Paano niya ipaglalaban? Yung pinaglalaban ng mga minority, nandun na siya sa majority. So, dun lumilitaw. May kaso pa nga yan ng katakot-takot kila Topacio dahil nga sa tanim witness niya. Yung Ang umuusad pa yung ethics kaso na complaint. yan. Yan ang matindi dyan. Ayan. So yan ibig sabihin guys, huwag kayong magpapalito doon sa mga sinasabi nila na yung amendments, insertion, magkaiba, hindi sila magkaparehas, or magkalayo sila, hindi sila magka-relative. Huwag kayong maniniwala sa ganun. Wait lang, ito bang mga project ni Risa Hontiveros? Pansin nyo, mayroon mga city proper to o nasa bukid to? May mga city proper din, Sid Pirate. O kasi Meron hindi, din. may mga na-mention siyang city pero naka-specific yung mga barangay. Baka malalayong barangay ito. Yun lang. Something fishy. Malalaman natin yan sa mga susunod na kabanata. Wag lang bundok, Sir Said. Itong pinagtataka ko, baka nasa bundok to. Hindi. Baka yung health center nakalagay doon sa kampo ng NPA. Yun ang masama. Ito, ang ganda to. Ang ganda ng itong project niya. Pwede yan Baka yung iba community dyan, ghost project na lang. Kasi di ba, Construction of community may- hospital. di ba dating left si Risa Hontiveros? Akbayan representative din dati. Wala naman nagbago sa stand nila, nandun pa rin sila. No. At saka yung mga nakikinig dito na medyo lalayo lang tayo ng konting-konti lang. Pwede ba wag nyo nang idiin na yung Diskaya ang mastermind? Diyos ko, para naman kayong walang pinag-aralan. Kahit elementary, high school, alam yung ganyan na. Pwede ba maging mastermind ang private sector, which is contractor? Pero ang corrupt, ang pinaka-corrupt, private, anong kinurap? Yung government. Saka nakakita ng ganun.
May ang mastermind private. Diyos ko. May mastermind talaga niya na. Sinabi na nga nila si Jesus Escudero, sinabi na, di ba? Si Romualdez siya kasi si Zaldico kasi siya ang General Appropriation Committee. So, wag niyo nang patawanin yung ibang tao na nagbumukha kasi tayong tanga kapag pinipilit natin na diskaya ang mastermind, mas Marioso. Pinipilit kasi nung iba na mastermind daw, diskaya, contractor. Diyos ko to. Ayan, yung ulitin namin na yung mga against sa amin na sinasabi nilang magkaiba yung amendments tsaka insertion, pwede kayo mag-request at umakyat sa taas at ipaliwanag ninyo ano yung pagkakaiba ng dalawa. Bigyan namin kayo ng time to explain dito sa taas para at least alam din namin kung bakit nyo sinasabing magkaiba yan. Di ba? Ayan. So kasi kung hanggang comment nyo lang, sasabihin nyo, fake news yan. Parang si Senator Risa Ontiveros din kayo na sinasabi niyang fake news pero inamin niya na meron siyang amendment insertions. Diba? At hindi niya itinanggi Hindi niya itinanggi. Puros naka-disclose lahat ng mga contractor sa project na to Unredacted ba? Redacted. Kasi meron itong project, yung multipurpose building doon sa hospital ng Chamuani Community Hospital. Meron kasama doon sa project niya yung multipurpose building. Magkaiba nga. Amendment sa insertion. Sino ito nag-comment? Dami ng project niyan pati nga yung urban poor na low-cost housing, pinakialaman din yan Siya talagang cancer yung hearing mamaya 12 nun, Marioso. Hindi, alam ko wala naman kasi talaga sir kasi Sunday Hindi, ganito ito Ay, bukas pala, ano ba yun? Guys, ang nakalagay sa title, Construction of Multipurpose Building, ibig sabihin, new construction to. Pero ang ongoing project, ang status ng project, ang nakalagay sa details is upgrade. Meron bang batas na pinagbabawal ang insertion? Sabi ni Emil Manlango. Well, ito lang supposed to be the legislative. Sila yung tinalaga gumawa ng batas o mag-amenda ng mga batas. Hindi sila pwede sanang makialam. Hindi sana sila nakikialam sa mga budget na yan. Dapat. Legislator sila Wala naman sinabi ni Tunying doon na masama yung insertion. Maayos naman yung pagsabi. Dapat nga, sabi ni Katon yun, maging proud pa kayo dahil meron palang mga proyekto si Risa Ontiveros na nakita doon nakakabuti sa tao. Ang tanong doon Sir June kung meron ba talaga. Kasi hahanapin ng mga tao yan Actually, ang gusto kasi nila talaga mangyari, mawala na yung issue ng flood control Kaya lang, the more na may ganito, katulad yan, may panibagong issue, may panibagong aalamin na naman yung mga tao. Alam nyo yung mga tao ngayon, mabusisi Pag may nakita kayong, pag may lumutang na bagong pasabog na issue na iba sa flood control, mapapansin nyo, they control the issue. Pagka may sumabog na ganun, ibig sabihin, ito na yung hudyat para mapagtakpan na yung flood control. Kasi, magagawa nila yan kung walang social media. Iba na ngayon social media na kasi ngayon. So, mapapansin nyo, pinapaikot nila, di ba? Pinalitan yung blue ribbon, pinalitan ng Senate President. Kasi kinokontrol na nga nila. So ngayon, mag-iisip ng bagong yan. Tingnan mo, ang dami nga hindi nakakapansin Flood control pa lang ang issue ngayon. Wala pa dyan yung BOC, wala pa dyan yung BIR, wala pa dyan yung DOH. Maraming anomalya ngayon sa mga department. Sa PhilHealth, di ba, nakalimutan na nila na yung 89 billion sinita na mismo ng Supreme Court. 89 billion kinuha sa PhilHealth, itinransfer sa pagpapagawa ng tulay sa pagitan ng Iloilo o ng Panay
Island tsaka Guimaras, yun yung kinuha nila 89 billion. Tapos na-booking sila ng Supreme Court. Bakit nyo kinuha yung PhilHealth 89 billion? Itatransfer nyo rin sa project na tulay. Funded na yung tulay na yun 149 billion. Inutang natin sa South Korea. Ibig sabihin, nakawin nyo lang yung PhilHealth. Hindi nyo talaga ilalagay doon sa pagpapagawa ng tulay kasi funded na nga yun, may pondo na nga yun eh. Ang ginawa, di ba, nag-resign si Maynardo Guevara, yung Solicitor General na dating cabinet member ng Digong. Nawala sila ng sasagot eh. Ngayon, pinalik, Ano ba 60 billion nangyari lang. dun sa pera na yon? Sabi, di ba ang sabi, safekeeping, nakatago naman daw. Hindi, ang bulgar nila, ang press release nila, ilalagay sa tulay, sa pagpapagawa ng tulay sa pagitan ng Guimaras at Panay Island. So yung mismong Supreme Court ang nagsita sa kanila nung hearing ng Solicitor General. Sinabi doon, bakit nyo itatransfer, etc. Funded na yun ng inutang natin sa South Korea na 149 billion. Hindi alam yung sasagot ni Maynardo Guevara. So nagkabukingan. No? 89 billion yun, nagkabukingan. Ngayon, binalik na, 60 billion lang. May nagmalaki pa yung pagkakabalik, 60 billion pa lang. O saan Hindi, yung... Sir Alakim, kasi kung maano mo yung declaration ni Recto, yung ibabalik na 60 billion sa PhilHealth, manggagaling ng GAA. Oh, isa pa yun. Legit yun? I mean, yun ang talagang Yes, sinabi niya? nag-official statement siya. May sariling Yung 60 billion, manggagaling ng GAA. Ngayon, ang tanong, Sir Alakim, sa inyo dinala yung 60 billion. Oo. Ba't kukunin nyo sa GAA? Ina, sa GAA pa manggagaling? Hindi, makikita yan. Makikita yan ng mga ng mga ibang Oo, di ba, Sir militante Alakim, group. sa inyo dinala yung 60 billion, sa inyo ginastos. Actually, hindi nga 60 billion, 89 billion yun yung kinuha sa PhilHealth. Hindi. May naiwan pa sa PhilHealth eh. Naharang nga, di ba? Naharang. Nila yun. O, kaya 60 billion lang yung nakuha. Kung manggagaling yan sa Yun, another GAA, question na naman yun, Sir Alakim. puta Ba't na. mo kukunin sa GAA? Saan nyo dinala yung 60 billion? na kinuha, di ba, kinuha nila sa PhilHealth. Oo nga, no? Tama. Oo. Malaking question yun. Kawawain ng bayan talaga. Kawawain ng bayan. Alam mo, meron pang isang pinakamalaki na issue na hindi rin pa nabobrought up ngayon. Yung Maharlika Fund. Yun, isa Wala pa yan. Kasi yung Maharlika Maharlika Fund, Fund. until now, wala na tayong narinig sa Maharlika Fund. Grabe yan. Grabe ang Maharlika Fund mo. PDIC, GSIS, marami pang ano ngayon. Grabe. Kasi nakapokus lahat sa flood control ngayon eh, di ba? Galing. Ayan, Dark One, ay balita muna. Go balita, baka may sasabihin ka dyan. Yan, sir, balita. Go ahead po, sir. Ang good morning na Pirate Sir John sa iba dito. Sobrang laki pala ng amenda ni Risa pagdating sa kanyang project this year. Abot ng 3 billion plus. Tapos 150 is flood control. Wala naman, di ba wala yung kaibahan sa insert? Ibig sabihin lang, meron kang project pero binago mo yung project mo. Siguro mayroon siyang dinagdag doon sa project na hiningin niya. Pero yung isa doon na napansin ko, ang isang construction doon na contractor ay taga Davao de Oro. RD8 Builders Corporation yung pangalan sa isang project niya doon. Hindi ko alam kung kanino to dumikit tong RD8 Builders na to corporation sa kanya. Sir, anong project yun, sir? Nakalimutan ko anong project to eh. Basta nandun sa kung ano yung nilabas ni Tunyeng, may isa doon na binanggit siyang RD8 Builders Corporation. Ang may-ari nun is taga Davao de Oro.
Ibig sabihin taga Compostela Valley dati na. So yan, may bagong gagawin at research na naman yung mga kababayan natin. So, hindi talaga mamamatay yung issue ng flood control hanggat hindi talaga mapapatunayan yung pinaka-mastermind. At maraming sanga-sanga at kabit-kabit yan. Kasi ang kaibahan kasi talaga ngayon, nakikita na ng tao yung sistema eh. Harap-harapan eh. At yung sistema na yon hindi lang basta nakita ng mga Pilipino, no, kundi naramdaman yung epekto ng corruption, yung sistema ng corruption. Kasi even kasi yung mga, kunyari ako ordinaryong Pilipino, 'di ba? Tapos may sabi natin may asawa ko. Nararamdaman din ng asawa ko 'yun eh. Nararamdaman din ng mga anak ko kasi yung mga sabi natin binabaha rin, hindi nakakapasok, 'di ba? Nagkakaroon ng problema sa negosyo. So, lahat na apektuhan dun sa sistema ng corruption. Kaya, yung mga tao ngayon talaga, gigil na gigil talaga na malaman yung katotohanan. Kaya, the more nilang itago ito sa mga tao, the more na sasambulat talaga at lalabas talaga. Kasi, affected talaga lahat ng mga Pinoy. Di ba? Yan. Si Sir, pangalan to? Dark One. Sir Dark One. Good morning. No, napakasaya ng araw na to para sa atin. Kasi kahapon, makita ko sa live, ilang live nang gilawan ng pinupuntahan ko eh. So, natatawa ako doon sa live nila, yung mga pagmumukha nila. Parang Biyernes Santo. Akala ko nga lamay yung live nila eh. Kasi ipit na ipit sila dito kung paano i-explain yung ginawa ni Risa. Kasi itong si Risa kasi, so nakikinig ako doon sa paliwanag ni Katunying, Kalasas. Itong kasing ginawa ni Risa, pagpapakaano to yung baga, parang nagmamalinis siya na hindi siya pumipirma sa BICAM, pero may insertion naman siya. Kahit hindi naman siya pumirma, kung may approve yung BICAM, pasok yung insertion niya. So ito nga, ang sabi-sabi, may naiinis dito kay Risa sa estilo ni Risa na kasi sabi rin ni Ping Lacson, hindi naman daw pumirma sa BICAM. So si Risa, pati si Coco Pimentel, hindi sila pumirma sa BICAM kaya walang insertion. So may naiinis siguro, marahil may naiinis dyan sa Senado sa pagmamalinis nito ni Risa. Nabigyan ng info to siya kasi yung pinakita ni Katunying na na dokumento galing Senado hindi mo siya ma-download sa website kumbaga talagang sa Senado itong dokumentong pinakita may insertion talagang 3 billion. Ang pagkakamali ni Risa Hontiveros sinabi niya na hindi ako pumirma sa BICAM, huwag kayong maniwala sa fake news. And another day sumagot itong si Katunying. Gulat na gulat siya sa paliwanag sa palusot ni Risa na bakit siya tinawag na fake news. Kaya pinakitaan siya ng resibo. So itong mga sa inyo mga kasama ko dito, huwag niyong lubayan tong mga dilawan. Kumbaga bombahin nyo ng bombahin to dito sa issue ni Risa. Talagang yung mga pagbumukha nila kagahapon, mga hindi maipinta. Yung ginagawa nilang pang-ano sa mga DDS, na yung tatay nyo karton, ganito, puro CF ang topic nila. Dito, walang bobo, matalino dito. Yung po nila nagsinungaling. Ang sabi ko nga sa kanila, wala namang kaso dyan sa kung may insertion Ang problema, bakit niya dinanay? Diba? At saka yung mga contractor dyan sa insertion niya, kasi papunta ni Sir Katunying doon sa explanation na may multi-purpose hall na tinayo, may kanal, ang dami niyang pinanoy, ang dami niyang infra So ang tanong, baka may diskaya din dyan sa kanyang mga contractor na gumawa. Hindi lang diskaya, baka kasama sa 15 contractor na lumulutang ngayon. Oo nga So, sabi ko sa mga kanila, wala lang problema kung may insertion siya bakit niya dininay? Kasi syempre, ang kapatid ng sinungaling, kapatid ng magnanakaw. Yun lang yun Kaya,
lahat ng live ngayon ng mga dilawan, suyurin nyo, singilin nyo sila dyan. Ay, mga At saka, pagmumukha ano, ni Miss Yay kahapon eh. Yung pagmumukha ni Kong, pati ni Miss Yay kahapon, di may pinta eh. Ang dami nang pinapa-up. Ako, hindi ako ina-up. Binalak na lang ako eh. Nag-chat nga ako sa ano eh. Sabi ko, up nyo na ako. Up na. Binalak ako. Kasi Sir Dark, ganito eh. Magkakaroon kasi yan ng contradict doon sa majority. Kasi nga, si Senator Risa Ontiveros, kabilang siya sa majority. At nung lumabas yung issue na to, kakatapos lang nung inexplain na Senate President, si Tito Soto, na yung amendments tsaka insertion parehas lang. Tapos i-deny mo. So, paano mo i-explain ngayon yan sa tao? Oo. Di ba? Paano mo siya mababawi? Doon mahirap eh. Paano kaya niya i-explain to? Para ba tong si Erwin Tulfo na sinabi niyang bendalo, tapos pinanindiganan niya doon sa plenary nung sinita siya ni Robin Padilla, tapos sasabihin niya sa media, ay nagkamali ako sa bugso ng damdamin. O pwede bang ganon? Di ba? Paano kaya madedenay ito ni Senator? Ako tingin ko, malulusutan niya yan. Kilala naman si Risa Ontiveros na pakiramdam niya, nalusutan niya na eh. Yung ganun mong pakiramdam. Pero sa pakiramdam natin, walang yaka, may ganyan ka pala. So, gagamitin niyang pampalusot yan, legal at dumaan sa tamang proseso. Pero hindi niya alam na yung karamihan ngayon na nakakaalam ng sitwasyon, pork barrel pa rin lumalabas yan. Na yung pork barrel, alam natin na bawal yan. Although dumaan sa tamang proseso, naging legal yung ginawa niyong proseso, pinirmahan ng BICAM, etc., pork barrel pa rin yan. Kaya nga, mo si Lacson, si Lacson, ever since hindi nagkakaroon ng pork barrel yan eh, dahil iniingatan niya ng todo-todo. Ewan ko ba ngayon, ba't ganyan ang sitwasyon niya ngayon? Hindi ka nga tumatanggap ng pork barrel, pero halata naman na iniiwasan mo yung magkabanggitan ng congressman. Gusto mo, senator yung lumutang. Di ba? Na-useless yung pagiging malinis niya sa pork barrel. In fairness, talagang walang pork barrel si Lacson. Ngayon, wala nang ilulusot si Risa Ontiveros. Ibig sabihin, may pork barrel ka. Period. Malulusutan naman niya yan. Napakadali naman lusutan yan eh. Yung legal na pamamaraan eh. Well, pakita niya lahat yan na in good faith lahat yan. Ganun lang yun. Pwede. Patunayan niya sa tao, yan lahat na yan, in good faith lahat yung ginawa niyang insertion. Tapos ang usapan. Pwede. Laruin natin yung yung sitwasyon. Okay, may pinagawa siya, etc. Flood control, o kunyari ganyan. Tapos, yung contractor niya, isa sa top 15 na sangkot, no? Paano yun? Oh, yun ang another story yun. Kasi ultimo nga si Magalong nung 2019 ba o 2021 ba yan? 2022. Yung pinagawang tennis court ba yun sa Baguio, sinisilip nila yan hanggang ngayon, di pa nga raw ba yun, sabi ni Magalong. Dahil may... Ito, meron dito, kaya post to ni Madam Joey. Yan, share niya. Nakalagay dito, going to 3 years na po ito, hindi pa rin tapos ang covered court ni Senator Risa Ontiveros at hindi rin ongoing ang construction. Yan. So, blanco talaga na dito yung picture eh. May kita nyo kay Mr. Dot Champion sa niya. Nako, dilawan. To, ang project na to ay sa Tabaco City, Albay, 1st District. Yan. Nako, hinahanapan na talaga si Ang dated ng post September 20 pa. Ayan. Liblib yun Tabaco? Oh, ayan, Tabaco, Albay, 1st District. Liblib yun. Siga Public Hospital. Liblib yun. Sabi ko sa inyo. 3 years yung mga na to, ganyan, na wala siyang construction. Yan design yan para sa mga NPA kayo naman no. Para may mapaglaro ang basketball. Liblib yun. Nag-perform na ako doon sa Tabaco. Grabe. Ipaliwanag mo, Risa Ontiveros. May 3 billion ka problema pala. din sa ginawa ni ni Risa. Basta pagdating lang dun sa implement, yung project na binuo niya, dapat buo pa yun. Hindi yung gumuho o meron talagang mapakita siyang building, yun lang naman ang flood niya control. dyan.
Pero kapag meron siya mapakita, gumuhos, ibig sabihin, meron talagang 30% na naman yun. Ako kasi, yung pagkakalagay lang ng 3 billion sa kanya, para sa akin, may problema na sa kanya doon. Kasi, kung paano siya mag-project, paano siya magsalita, kung paano siya umasta sa mga taong, sa mga politician, kapwa niya, senator, nakakaalam mo, wala siyang pork barrel. Yun ang nakakabuisit sa kanya. Kaya ako, sa tingin ko, kay may paliwanag niya ng maganda yan, may anomalya, na walang anomalya, dumaan sa proseso. Di na din maaalis sa isip ng mga tao. Ultimo sa mga dilawan, magkakabahay siya dyan. Sigurado yan, magkakaroon siya ng kaunting bahay dyan na may pork barrel ka palang hayop ka. Alam mo yon? Unless kung yung mga left na tinutulungan niya, kung saan man mapupunta yung project niya, o yung mga pondo niya, di ba? Pero hindi may kakaila na may pork barrel ka pala, Risa. Pero sobrang laki na ano niya, 3 billion. Oo, Hindi grabe. kaya to bayad o bonus sa kanya sa ginawa niya kang Kibuloy doon sa Senado sa hearing niya. Ay binigyan siya ng ganito kalaki, 3 billion. Pwede rin. Tapos 50 million sa flood control. Di kaya dahil ka ano yan, Kibuloy sa ginawa niya. Pati kang PRD, pati dun sa Pugo. Kasi sa kanya lahat yan eh. Pugo, Kibuloy. Tapos binigyan siya ng ganyang kalaking insertion. Posible, baka yan ang bonus. Kasi unang-una, yung mga insertions na yan, legal man yan o illegal, yan naman ang habol lahat ng mga congressman. Yan ang habol nila, kaya kumakampi sila sa mayorya, sa sa Congress, dahil para lumaki yung budget niya, na instead of 120, hindi ko sure 120 or 140 million, every year, mabigyan sila ng 1 billion, something ganon. Yan ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga tipong, ba't kaya itong mga congressman, ang hilig sa majority, alam mo yun? Kasi nga, alam nila na i-insertionan sila para magkaroon din sila ng pera. Hindi magkakaroon ng pera sa bulsa, para magkakaroon sila ng perang magagamit nila sa project nila, sa mga constituents nila, o sa distrito nila, o kung saan man yan. Depende na sa kanila yun kung gusto nilang kurakutin o paano nila dodoktorin. Basta yan ang dahilan kung bakit sumasapi sila sa majority sa Congress. Kaya nga sabi ng mga dilawan, may nagsalita dyan sa dilawan eh. O kala ko si Risa o si mas sa kumpara daw sa panahon ni Duterte, sa panahon daw ni BBM, nakikita daw nila yung direksyon, yung pala nakakapagpalinaw ng mata itong 3 billion insertion. Yan, ako tingin ko mahirapan siyang lusutan yan. Kasi hindi tatantanan talaga yan. Hanggat hindi niya maipaliwanag yung 3 billion na in-insert niya. Huli ka, Balbon. Sabi nga, Pero ang galing diba? din ng info ni ni kumpanyero. Saan niya nakita yun? Naku. Kasi, huwag nyo nga hamunin ng iglesia. Actually, yung info niya, Senate mismo di ba? Nandun lang sa Senate. Yes. Sa tingin mo ba, walang empleyadong iglesia doon? Actually. Ano ba, totoo ba yung bulong-bulungan na palitan na si Soto ni Cayetano? Legit ba yung kumakalat ngayon na? Kasi tinan mo, si Villar, nagsalita na, pumalag na. Si JBRC to, nagdadalawang isip na, kaya nga inaasar siya ni Kiko Barsaga na tuloy-tuloy mo na yan, kung ano naisip mo, hindi yung naduduwag ka pa, parang gano'n sinabi ni Kiko Barsaga, di ba? So, still tingin ko magkakaroon din ng rigo doon uli dyan sa sa Senate. Kasi hindi na nila malusutan Tapos nagulat pa si Villar, bakit
sinangkot na siya, di ba? Ni sino yung maitim na DOJ? Sino to? Si Remulla, di ba? At tingin ko magkakaroon ng rigo din dyan. Yan, di bali yun yung yung usap-usapan na magkakaroon nga ng pagpapalit ng liderato kasi nga kung titingnan mo doon sa bilang yung Duterte aligned na mga senador, yung sinatabi ng Duterte Black, 9 sila eh. So, onting bilang lang ng mga senador ang pumanig sa kanila, magpapalit talaga ng liderato yun. Onting pagkakamali lang ni SP at saka yung mga majority, talagang magpapalitan talaga yan. Ngayon, kung maaapektuhan yung mismo, kasi ngayon, mismong miyembro ng majority talagang dinadali na rin di ba? Kagaya ni yung mga Villar. So, talagang papalag talaga yan. So, hindi malayo na mangyari na magpalit talaga ng liderato. Tingin ko lang observation ko, bakit nag-majority yung iba? Kasi 'di ba tinawagan daw siya ng presidente, si Tito Soto, tapos kausap niya daw si speaker. Biglang naging majority yung dalawang Villar na magkapatid tsaka yung iba. Kasi tingin ko nagkaroon ng ex-deal yan eh. Ikaw Villar. Ito hindi ko sure, opinion lang to, observation. Ito hindi ko namin sisilipin yung anomalya nyo sa tubig Kayo Villar dito kayo sa majority. Yes. Something gano'n, di ba? So, hinanapan lahat ng mga alam na ng mga nasa ulo yan eh. Tapos ikaw ganito, bibigyan kita ng committee kasi importante sa isang senator na magkaroon ng isang committee kasi may pondo yan eh. Pag may committee ka eh. Yun. So, may mga ex-deal na nangyari dyan. Kaya lang ngayon, binakbaka na nga si Mark Villar. Pero, kaya sa tingin ko, aaklas din yan yung magkapatid. Yan, wait lang Sir Paul B, nandiyan ka pa, Sir Paul? Para may makakit na iba. Yan, tulog na yata si Sir Paul. Yan, gising ka na lang. Request ka ulit pag nandiyan ka na. Ayan. Good night sa iyo. Yan guys, yung mga gustong umakyat, kahit anong kulay ninyo, pwede kayong umakyat dito and to share your POV then regarding dito sa pinag-uusapan natin. Yung mga nagsasabi ng fake news, mag-umakyat kayo rito. Pakikinggan naman namin kayo kung anong explanation ninyo. Ayan. Bibigyan namin kayo ng time to explain yourself. Kayo mag-alala. Ayan. Mahirap dyan. Puro type lang kayo. Sir Ga, maraming salamat po. Aalis po kasi ako. Salamat po Sir June, thank you so much, Sir June. Opo, thank you para yung iba naman mabigyan natin ng pagkakataon. Sige. Para makapagsalita rin yung kung anong kulay nyo. Pwede salamat sa inyo sa nandito sa panel. Salamat po sa inyo. Magandang umaga po. Sir June. Ulit-ulitin ko na to. Ngayon lang ulit ako nakabalik sa live eh. Yan, thank you. Wala bang aakyat wala bang aakyat na dilawan, na pink, para ipagtanggol si Risa? Oo. Wala ba? Nahirapan na silang ipagtanggol eh. Mahirap ang hirap talaga yan. Wala, dinadaan nila kasi doon sa magkaiba ang insertion tsaka amendment. Doon pa lang dali na sila eh.